Muli, ating lesson ay paputol-putol online, reminder lang po na meron tayong YouTube channel. Pumunta po kayo sa YouTube channel natin para mabalikan nyo yung ating lesson, ano po, at maintindihan. Pagka nawala ang signal natin, paputol-putol, hindi na natin tayo magkaintindihan. Maganda sana i-work out natin yung Google Meet dahil mabagal na itong Messenger. Subukan natin next Sunday, sana maka-download na po kayo ng Google Meet para simulan natin doon dahil mas mabilis po yun. Right now hindi po makakonect yung iba. May notification sa ating software na hindi pwede, so hindi natin alam kung bakit ganon. Anyway, pumunta po kayo sa ating YouTube channel para mabalikan ang ating mga papag-aralan, lesson na miss o kaya hindi nyo maintindihan. Mabalikan nyo po doon sa ating channel para po magbalik tanaw sa ating lesson. Puntahan natin ang lesson natin ngayong umaga. Ito pong Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 verse number 4. Ang sabi po diyan, there were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown. Okay, yan po ang Genesis 6 verse number 4. Ano po? At papag-aralan natin itong specific area po dito na sinabi diyan sa una, there were giants in the earth. The Greek word ng giants po dito is gigantes. Gigantes does not mean giant. Gigantes means earth born. Gigantes or gigas, yan ang dalawang Greek word po yan. Ano po? So there is a mistranslation dito po sa King James Version when they say na ito po ay giants. Ano po? Okay, so yan ay scholar problem. Ano po? At ang timeline po dito, in the earth in those days. Ano po tong in those days na ito? Yung those days referring to when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them. Ano po? So dito po yung children po nila dito ay referring po dito, makikita nyo dyan yung kanilang genealogy. They came from the giants. Ano po? The Hebrew word for the word giants in the King James Version, again, in the Greek that is gigantes, but in Hebrew that is Nephilim. Nephilim means the fallen ones. It does not mean a great stature. It means earthborn. Dahil po dito, ano po? They became the daughters of men. Ano po? Marami na pag-aralan natin ito, pero huwag natin balikan yung sons of God and daughters of men when alam na natin kung sino yung mga sons of God. They were angels, and they were itong daughters of men. Ito po yung mga posterities nila Adam and Eve. Ano po? Okay? Sabi ng iba, itong sons of God, yan daw yung mga saved, yung mga line of Seth daw ito. Kung line of Seth yan, ano po, saan naman itong daughters of men? Ano naman po itong daughters of men? Ano naman ito? Kanino galing itong mga daughters of men?
na binabanggit ko diyan, ano ho. Galing din yan kay Adam and Eve, ano po. Okay? Pero ang problema diyan, pag sinabi mo itong sons of God ay daughters or galing sa line ni Seth, bakit nung nag-asawa yung mga galing sa line ni Seth at saka yung galing kay Adam, bakit nag-produce sila ng mga giants or Nephilim? Imposible, di ba? Imposible mag-produce katulad sa kapanahonan natin ngayon, ano ho. Limbawa mo yung mga sons of God, yung mga believers, nakipag-asawa daw sa mga unbelievers or daughters of men. Pag nag-asawa ba yung believers sa unbeliever, ang anak ba nila ay higante? Hindi pwede. Di saan ka nakakita ng mga saved nakipag-asawa sa unsaved, ang nagiging anak nila ay higante? O hindi pwede 'yon, ano po, okay? That is against uh, known philosophy. So, iwan na natin ho 'yan. Ito pong mighty men, they became yung anak nila, they became mighty men and men of renown. The Greek word there is higaborin, ano po, higaborin, ano po. So Genesis 6 verse number 4, meron pong background literature po to na dapat nating malaman, mga kapatid. So yan ang papag-aralan natin ngayon. We are going to hunt for the giants using ito pong backdrop natin dito, ano ho. Okay, so dito tayo. Kung titingnan natin sa chart natin, ano po, kung makita natin yung chart natin, sana makita yung chart natin. Di ba naka-share to sa ating ano? Oo, naka-share naman ito sa online natin, naka-share ito, ano po. Okay, pero sa Messenger hindi pwedeng i-share, ayaw niyang ma-share. So anyway, tignan natin, ano po. Ito pong paghahunting natin sa mga giants in the Bible. Quickly doon sa balik natin doon sa Genesis 6 verse number 4, ang sabi diyan, ano po. There were giants in the earth in those days. So yung days na yon referring to the days of Noah. The days of Noah. Okay, prior to the flood. Bago mag-flood, may mga giants daw noon, may mga Nephilim, ano po. At pagkatapos ng Noah's flood, there were also giants. Makikita natin diyan sa mga scripture that they were dealt with. Moses, nakipaglaban din siya sa mga giants. Joshua, ganun din, at saka si David, last of the ano to, inheritance, posterities of the giants, they were slain by David, ano po. So yan yung tatlong mga personality that go against the giants. So ito pong book of Genesis chapter 6 verse number 4, or the Bible, ano po, na it was sanctioned or recognized by the Apostle Peter and the Apostle Jude. Ito, makikita ho natin. Meron po silang, again, ang dapat nasa isipan natin ay ganito, ano po, the Bible was written for them, ano po. The Bible was not written for us. I'm sorry, the Bible was written to them, but the Bible was not written to us. The Bible was written for us, but not to us. Ano ho? It was written to them. So, ibig sabihin, ang pag-aaral sa salita ng Panginoon, kung ano yung isipan ng mga Hudyo noon, lalo na itong Second Temple Jew,
ang kaisipan nila ay ganito. Ano po? Ano ba ang kaisipan ng Second Temple Jew? Ito po yung intertestamental period, ano po, of the New Testament, okay? Hanggang 70 AD, Second Temple, okay? Second Temple Jew. Ang kaisipan ng mga Hudyo noon, ang backdrop po niyan, ano po, ay yung tinatawag na Mesopotamian literature. Ano po yung Mesopotamian literature na ah, na nasa kaisipan ng mga Bible writers? Okay, kasi ang kaisipan ng iba, ang inspiration ay ang Panginoon daw ay diniktahan ng tao at isulat kung ano mang gusto ng Diyos daw na isulat nila. Okay, yan yung mythical definition of inspiration, which is not true, dahil itong mga Bible writers, meron po silang idea, meron po silang kaalaman na ginamit ng Panginoon para alam sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos. Halimbawa na lang itong Second Temple Jew, na ang kaisipan nila ay ganito, ano ho? They have in their mind the Mesopotamian literature. Ano po yung Mesopotamian literature? Ito po yung mga literature na naglalaman ng mga kwento patungkol sa mga sinasabi ng Genesis 6 verse 4 tungkol sa mga Nephilims or mga giants. Ano po? Okay, so kung babasahin ng Hudyo yung Genesis chapter 6, alam nila na Moses was referring to the Mesopotamian literature, at it was carried in the Bible to teach us a theological truth po dito, mga kapatid. Ano po? Okay? So yan ang nasa kaisipan nila, ano ho? At ang katunayan diyan ay puntahan natin yung asan na yung Bible natin? Puntahan natin yung at nawala na yung Bible. Ha? Asaan? Kung makita. Ayan, ito. Puntahan natin yung tinatawag yung katunayan na yung Second Temple Jew, ganito ang nasa kaisipan nila. They have in their mind the Mesopotamian literature. Ang katunayan dyan ay itong pinuntahan natin noong nakaraang pag-aaral natin na 2 Peter chapter 3. Okay? Verse number 19. Ganyan mga kapatid, ano po? 2 Peter 3 verse number 19. 19 ba ito? Ha? 17. Ha? Mali ito. Mali itong ano ba ito? 2 Peter 3 verse number, andali, hindi ko makita. 2 Peter 3 verse number saan na ito? Ha? Hindi. Asan ba yung sorry, hindi ko makita, malabo ang mata ko. Peter ba ito? Baka First Peter yan, baka nagkamali ako. Sorry. Chapter 1 yan. Ha? Chapter 1. Chapter 3. Okay, natin. Yan, tama. First Peter 3:19. Okay, anong sabi diyan? Ito yung verse na magpapatunay na ang mga Second Temple Jew ay ang nasa kaisipan nila ay ito pong Mesopotamian literature, dahil binabanggit diyan 19,
by which he, the Lord Jesus Christ, referring, going back to verse 18, for Christ also was once suffered for sin. Okay. And then verse 19, by which he, the Lord Jesus, went and preached unto the spirits in prison. Ano ho? Ano yan? Ano yung binabanggit diyan ni Apostle Peter na ano ito? Ang Panginoon ay pumunta sa spirits in in prison. Sabi niya diyan, ano ho? Okay. Ano itong spirits in prison ho nito? Saan daw itong mga saan natin mababasa sa Old Testament itong spirits in prison? Na ganoon din ang sinasabi sa aklat ng Jude. Punta natin yung Jude. Okay, verse number 6. Sabi naman ni Jude, and the angels which kept not their first estate, but left their own habitation. Okay, saan yan natin mababasa yan? Sa Genesis chapter 6. Okay. He hath reserved in everlasting chains under darkness. Saan itong the angels that sinned were reserved to everlasting chains in darkness? Wala po yan sa Old Testament. Ano po? Wala yan. Ano? Kahit balikan natin yung Genesis chapter 6, anong sabi sa Genesis chapter 6? Na ano ito? There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came into the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. Wala na doon. Tatapos na doon. Wala po yung tinatawag na he hath reserved in everlasting chains under darkness. Wala ito. Saan ginamit? Saan galing itong sinulat ni Jude at saka ni Apostle Peter? Na the angels that kept not their first state and they sinned, they are kept or reserved in everlasting chains in darkness. Wala yan sa Old Testament. Ano po? Wala ho yan. Saan nila kinuha yan? Ibig sabihin, sila po ay alam nila yung mga Mesopotamian literature nung sinulat nila yung salita ng Panginoon, ano, yung kanilang epistles. They have in mind ito pong tinatawag na Book of the Giants and Book of Enoch. Nandoon sa kanilang by the way, itong Book of Enoch kasama yan sa first edition ng King James Version noon. Yung second edition tinanggal nila at dinagdagan pa ng pagkadami-dami, ano ho. So, Peter and Jude had in mind ito pong Mesopotamian literature na kung saan doon nila kinuha yung chains in darkness. Ano po? Yung the angels that sinned, that kept not their first estate. Okay, sabi diyan, they were banished to chains in darkness. Wala yan sa Old Testament. Saan nila kinuha yan? Dito po galing, kung babasahin nyo yung lalong-lalo na itong Book of Enoch, diyan mo mababasa yung chains of darkness or yung Tartarus and the abyss. Diyan natin mababasa yan, ano po, sa Mesopotamian literature, ano ho. Ito po yung isinasarado ng isip ng mga Bible scholars sa kapanahunan natin. Okay? Pero ito po ay matagal na. Natagpuan itong Mesopotamian literature nito in the Dead Sea Scroll from 1940s hanggang 2010. Okay? So, kahit saan nating basahin itong sinasabi natin ngayong umaga,
na Mesopotamian literature na commentaries of the Bible, hindi mo mababasa yon. Dahil ang mga commentaries sa Bible, isinulat yan prior to 1940s, in the 1800s. Okay, ang mga commentaries ng Bible. Wala pa yung Dead Sea Scroll. Wala pa, hindi pa natatagpuan yung Cave of Qumran. Okay? At ang daming mga literature dyan na carried through and rippled through in the New Testament, na kung babasahin mo yung mga verses sa New Testament ay hindi mo maintindihan bakit ganito ang sinasabi niya, bakit ganito ang sinasabi ni Apostle Paul, lalo na sa 1 Corinthians chapter 8, okay, o kaya sa Acts 17, ano po, may mga binabanggit siya na mga spirits in prison or mga demons, ano po, na nanggaling sa ang term ni Apostle Paul doon ay they were in prison, sabi niya, ano po. Okay, so when we study the Bible, ito po yung nasa kaisipan natin dapat, katulad ng mga author ng Bible, they have in mind the Mesopotamian literature, particularly itong mga Dead Sea Scrolls that was discovered in the 940, 47, 48 hanggang 1950. Ang dami na discover dyan hanggang sa 2010, ano po. Okay, lalong-lalo na yung Code of Hammurabi na tinatawag, ano ho, galing dyan sa Cave of Qumran, ano ho. Okay, they attest to the fact na ito pong sinasabi ni Peter at saka ni Jude na the angels that kept not their first estate, they were kept in prison. Yung pag kept in prison na tinatawag nila, wala yan hindi natin mababasa sa Genesis chapter 6. Kahit saan mo halungkat sa Genesis chapter 6, wala, ano ho. Saan nila kinuha yon? Dito po yon, ano po. Pero they recognize, ano ho, they recognize the authenticity of the historicity o itong mga Mesopotamian literature nito na hindi itinuro sa atin, ano ho. Hindi itinuro sa atin noon na ano to, tawag diyan, sinadyang hindi itinuro sa atin para hindi malaman yung buong katotohanan nito. Kaya pag binabasa mo ang Bible, pag babasahin mo ang Bible mo, meron kang mga verses na hindi maintindihan, na mahirap intindihin. Saan ba galing ito? Ba't ganito? Na parang wala sa context. Totoo 'yon, dahil ang context ng mga writers, ito yung nasa isipan po nila, ano ho. So para maintindihan natin, ganun din ang kaisipan natin. We must have in mind ito pong Mesopotamian literature para maintindihan natin ang Bible. For halimbawa sa Genesis chapter 6 verse number 4, the same became mighty men which were of old, men of renown. And then verse 5, ang pinapag-usapan magmula verse 1 hanggang verse 4 are where they were ito pong mga angels, ano po, ito pong sons of God, ano ho. So the daughters of men, and they were fair, ano ho. Okay? And they took them wives with all they choose, sabi po diyan. Pagdating sa verse number 5, anong sabi po ito? And God saw the wickedness of man was great in the earth. Merong gap yon. Ang pinapag-usapan sa verse 4 were angelic beings. Pagdating sa verse 5, tao na mismo ang pinapag-usapan dito. The wickedness of man was great in the earth. Paano yon? Paano nangyari yon? Paano nagkaroon ng wickedness, the proliferation of wickedness of man? Paano dumating doon? Sa verse number 5, ang pinapag-usapan sa verse 1 hanggang verse 4 ay mga sons of God lamang. Ano, doesn't make sense. Ano, wala pong, hindi po, ano yan, wala sa logic, kumbaga. Ano, ang pinapag-usapan ng verse 1 hanggang verse 4 were sons of God. Pagdating sa verse 5,
daughters of men na or wickedness of man na, no. So dahil diyan, ito yung nasa kaisipan ni Moises, ano. They have in their back of their mind, at kung papag-aralan mo saan ba nag-aral si Moises, the Bible says Moses was educated 40 years in Egypt. Okay, Egypt at that time were dominated by Mesopotamia. Okay, so ibig sabihin yung mga kaalaman ng Mesopotamia nakarating sa Egypt, yan din ang nasa isipan ni Moises. Okay, so kung tatanungin mo yung second temple Jew, kung ano ibig sabihin ng Genesis 6 number 4, sasabihin nila yung sons of God doon ay mga angelic beings, sabi yan. So they were the Nephilims. Yan ang unang pangalan nila. They were the Nephilims, ano ho, the fallen ones, the gigantes, the earthborn. Bakit the earthborn? Kasi when they mingle with mankind, they produce, sabi po doon, ano to? Mighty men of old, men of renown, ano ho. Okay? At ang wickedness nila ay walang sukat dahil they were inspired by itong mga angelic beings po nito to go against the will of God, mga kapatid. So, okay. Ayan po dapat ang nasa kaisipan natin as we study ito pong mga giants po na ito, ano po. Na unahin natin, ano ba ang physical features ng mga giants? Okay, makikita natin yung mga physical features nila sa mga verses dito at ano-ano ang kanilang mga pangalan. Unang-una, itong Deuteronomy 2 verse number 3. Anong sabi diyan sa Deuteronomy 2 verse ano yan? Deuteronomy 2 verse number 3. Asan na yung Bible natin? Kaliwa. Deuteronomy 2 verse number 3. Okay. Deuteronomy 2 verse number 3. Tama. Okay, ito makikita natin. Deuteronomy 2. Tama ba yan? Deuteronomy 2 verse 3, 23. Labong mata kasi natin. 23. Dito sabi, and the Abims which dwelt in the Hazerim, even unto Hasa, the Captorims which came forth out of Captor, destroyed them and dwelt in their stead. Sino ba ito? Sino ito? Si Esau, and the children of Esau dwelt in Seir. They destroyed the Horims from before them, ano po. So yan, from Nephilim naging Horims, mga posteris. Ito yung mga anak na ng mga Nephilims, ano po. Ito yung mga ano to, kung ang mga Nephilims ay half breed, ito po ay 1/4 breed na lang sila dito, ano ho. Okay? They were the Horims. Tingnan nyo ha, pag ginamit yung rims sa Hebrew, like the Nephilims, sa Genesis 6, verse number 4, Nephilims, singular form yan is Nephal. Okay? Nephilims, the fallen ones. Okay? Plural form yan pag merong rims sa dulo ang Hebrew, ano ho. Rims, katulad ng Elohim. Okay? Pag may IMS, plural form yon, ano po. Elohim, pag-aralan natin ng nakaraang linggo, was a designation of the spirits in the spiritual world, siyempre, okay? So nandyan yung mga Horims, and ano pa sabi diyan, mga pangalan nila? And the Abims, ito po ay mga ano to? Mga pinaslang ni Esau. Okay? Si Esau, mga pumatay mga yan, ano ho. Okay, and then Horims, Abims, at ano pa ang pangalan nila dito? Tingnan nyo ha, mga kapatid.
Sa verse 11, laktaw natin verse 11. Sa verse 11, the Emims dwelt therein times past, people great and many and tall as the Anakims. Ayan, okay. Which, ano yan, verse number 11, which also were accounted giants. Ayan, ano ho. So, mga giants yan, ano ho, yung mga Anakims, ano ho, okay. At yung mga Emims na binabanggit, basta may memes sa dulo. Okay, yan ay mga giants pag binabasa yan sa Old Testament. At nabasa natin sa verse 9, napunta na ba yung 19? Verse 19, and when thou comest nigh over against the children of Ammon, ito ay sa Jordan na Jordan or Ammon, distress them not, nor meddle with them, for I will not give thee of the land of the children of Ammon any possession, because I have given it unto the children of Lot for possession. So, yung nakatira diyan, okay, na mga giants din, yung mga Ammonites, no po, pinatay ni Lot, si Lot, pamangkin ni Abraham, ano ho, yung mga Moabites sa kapanahonan natin ngayon, ano ho. Diyan galing yung mga Philistines, ano ho. Okay? At verse number 21, that also was accounted a land of giants. Giants dwelt therein in old time, and the Ammonites called them Zamzumims. Okay? Ayan, yung another name nila sa ibang lugar, pero mga giants din yan. Ano? So nakita natin, mga Horims, mga Abims, mga Emims, mga Samsumims. Okay? Ayan. At mga Anakims, nakita natin yan sa verse number ito, verse number 21. Ngayon, tingnan natin yung chapter 9. Punta natin yung Deuteronomy chapter 9. Natin chapter 9 ha, dahil makita natin dito verse number 2. Verse number 2. Tingnan nyo ha. Itong mga Nephilims na to, yung mga giants na to, a people great and tall, the children of Anakims, whom thou knowest and whom thou hast heard say, who can stand before the children of Anak? Sabi diyan, ano ho. Okay, mga Anakims. Anong chapter to? Chapter 9, verse 2. Okay, they were great, sabi po diyan. Okay, mataas sila. Yung 21, nakita natin kanina, at saka nakaligtaan natin itong chapter 1. Ano na yung chapter 1? Chapter 1 verse 28. Isa lang naman ito. 28. Yan. Yung sabi diyan. 28. Whither thou shalt not go up, our brethren have discouraged our hearts, saying, the people is great and taller than we. The cities are great and walled up to the heaven, and moreover, we have seen the sons of the Anakims there. Ayan, okay. Ito yung mga 12 spies, ano po. Nakita po nila itong mga giants diyan. And then also, itong physical feature nila, nalaman natin yung mga pangalan nila, gaano ba sila katangkad. Tingnan natin gaano sila katangkad itong mga giants na ito. First Samuel, sabi sa First Samuel chapter 17, okay, 17, verse number 4. Tingnan natin sa verse number 4, noong kapanahonan ni David. Itong mga the Israelites battled with the Philistines, mga posterities ng mga giants yan. Verse number 4. And there went out a champion out of the camp of the Philistines, named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span.
Ang isang cubit ay 18 inches. So 18 times 6, ah, 102. divided by 12. Yun ang pang. Ang isang cubit ay 18 inches, ang isang span ay 6 inches. So ilan yan? 40. Gaano kataas yan? 108. Ha? 108. That is 9 feet and a half. Okay? 9 feet and a half ang tangkad niyan. Ano ho? Yan ang mga, yan si Goliath. Ano ho? Okay? Ha? At, oo, tingnan nyo pa ang kanilang physical feature. 2 Samuel 21. Tingnan nyo ha. 21 verse 20. Ang sabi dito. Ito, makikita nyo verse 20. Verse 20. And there was yet a battle in Gath. Kaya hometown ni Goliath eh. Where was a man of great stature that had on every hand 6 fingers. Okay, so yung mga giants na to, mga abno kasi mixture yan ng sons of God and daughters of men eh. 6 ang kanilang daliri sa kamay. And on every foot, 6 din ang daliri sa mga paa. So meron silang 24 ang mga daliri nila. Yan sabi diyan, and he also was born to the giant. Sabi diyan ano ho. So mga giant diyan ano po. Hanggang 21 verse 20. Okay? So nabasa natin diyan ano ho. At ano pa sabi diyan? 2 Samuel 21 simula sa verse 15. Moreover, the Philistine had yet war again with Israel, and David went down with his servant with him to fight against the Philistine, and David waxed faint. Napagod siya. Siyempre, mga higante kalaban niya. Sino mga to? And Ishiboneb, which was of the sons of giant. Yan ha. Ishibenob pala. Ishibenob. Maganda pangalan ng aso yan. Ishibenob. Pangalan ng aso. Giant pala yan. The weight of whose spear weighed 300 shekels of brass. Yung kanyang sibat daw ay kasimbigat ng 300 shekels. ang isang shekel ay, nalimutan ko na equivalent ng isang shekel. Ang ano niya, nalimutan ko. And being girded with the new sword, thought to have slain David. Siyempre, nagpatay-patayan si David. Giant ba naman kalaban niya? Natalo niya si Goliath. Itong si Ishibenob, nahirapan siya. Kaya sabi ni Abishai kay David, niligtas siya, and smote the Philistine and killed him. Then the men of David swear unto him, saying, huwag ka na nga sumama sa amin. Hira, nangihina ka na, nangihinaan din ang loob ang mga kasama natin, sabi ni Abishai. Okay. And it came to pass after this, pagkatapos yan, there was again a battle with the Philistine at Gob naman. Then, si Rechai, the Hushathite, slew Sap. Si Sap naman ang pangalawa, which was the sons of the giant. Okay, so yung una, sino yung isa? Yung una, Ishibenob. Pangalawa, si Sap naman. Parang si Bob Sap yan, si boksingerong si Bob Sap. Giant yan. Okay. And there was again a battle, pangatlo, in Gob with the Philistine, where Elhanan, the son of Jeroham,
A Bethlehemite slew the brother of Goliath the Gittite, and the staff of whose spear was like the weaver's beam. Ito naman ang spear niya matalas. Yung spear ng isa kanina mabigat at malaki. Ito naman matalas, matulis. Okay? Hanggang verse 19 yan. Okay? So yan. Yan yung mga sabi diyan, these were the four born of the giant in Gath. Okay? Ayan, yan yung mga kapatid ni Goliath, and fell by the hand of David, by the hand of his servant. Mga kapatid, makikita natin, ano ho? Asan na ba yung picture natin kanina? Ito. Ayan. Makita natin that the last of the giants were killed by David. Okay? So una, during the time of Noah, namatay yung karamihan sa kanila nung nagkaroon ang flood ni Noah. Nung namatay itong mga giants, ano po, yung mga kaluluwa nila, yung iba pumunta sa napag-aralan natin in Sheol, sabi doon, ano po, napag-aralan natin in Tartarus. They were imprisoned there, ano ho. Okay? Pero ang sabi sa Genesis 6:4, may mga giants kapanahunan ni Noah, at pagkatapos ng flood may mga giants pa rin na nakaligtas. Ang tanong diyan, paano nakaligtas yung mga giants sa Noah's flood? Okay? This is again a separate study. Ang clue diyan sa aklat ng Genesis, okay? Mababasa natin, sabi doon sa Genesis, anong chapter 'yon? Sa buhay ni Noah. May verse doon na nagsasabi, and Noah was perfect in his generation. Sabi niya doon, ano po? Ibig sabihin, yung salitang generation doon is a span of time sa kapanahunan ni Noah. Sa kanya lang yon. Pero yung mga kamag-anak niya, hindi perfect. Ibig sabihin, may mga DNA, scientifically speaking, na carried away sa kamag-anak ni Noah, na kung saan doon galing yung mga giants after the flood. Okay, that is a separate study. Yan ang clue natin, pag-aralan natin sa susunod. So, David annihilated the rest of the giants, nakita natin. At dito sa pasimula, they were also slain by Moses. Mga kapatid, ano ho? Sabi diyan sa, tingnan natin ha, ito dapat natin makita ito, mapakinggan, dahil tayo ay nag-assemble ng puzzle, ano ho? Okay? Para malaman natin kung ano talaga ibig sabihin, tama ibig sabihin ng salita ng Panginoon, maraming dots na i-assemble tayo. Kaya marami tayong verses na pinapag-aralan, ano ho? So sa pag-aaral natin, nakikita natin dito yung mga totoo nangyari sa kapanahunan nila. Sabi sa Joshua 13, saan ba Joshua? 13, sa kapanahon ni Moses, ano po? Verse number 12, ano po? Sabi dito sa Joshua 13 verse 12, basahin ko po. Yan, may po-project natin. And all the kingdom of Og in Bashan, review natin. Last Sunday na pag-aralan natin tong Bashan, di ba? Ano ba tong Bashan na to? Ano ba yung napag-aralan tungkol sa Bashan? Last Sunday. Ano ba ito? Yung Caesarea Philippi in the New Testament. Bashan, or sa baba ng Mount Hermon. Ano na pag-aralan natin doon? Bashan, in the Hebrew, Pan. Yun, nandyan yung grotto ni Panias. Sino si Panias? Yung deity ng Greek na half human, half goat. Yun po ay symbol ni Satan. Ano ho? Makikita nyo yan sa mga rallies ng mga LGBTs. Nandyan ho yan, si Panias.
Bashan. Ito, ibig sabihin, yung Caesarea Philippi, may mga giants sa nung unang panahon doon. Kaya sabi dito ni Moses, ano po, Joshua 13 verse 12, and the kingdom of Og in Bashan, which reigned in Astaroth and in Edrei, yan mga lugar na pag-aral natin nung linggo, who remain in the remnant of the giants. For this did Moses smite and cast them out. Okay, so ayan, pinagpapatay din ni Moses mga yan, ano ho. Okay, sa Bashan, ano ho, nalaman natin diyan, ano ho. And also dito sa Numbers 13. Punta natin sa Numbers 13, ano po. Sa kapanahonan ni Moises, Numbers 13, basa na ba natin to? Verse number 32. Tingnan nyo ha. Yes. Numbers 13:32. Ang sabi diyan? And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel. Ito yung 12 spy na banasa natin kanina. Nagpadala si Moses sa promised land bago sila pumasok ng 12 spies. Pumunta kayo doon at libutin nyo yung buong lugar ng promised land sa loob ng 40 araw, sabi ni Moses, at bumalik kayo at mag-report ano nakita nyo. At ano ni-report ng dalawa? The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. There where we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. So sabi ng 12 spies, nakita namin yung mga tao doon, mga higante, at parang mga tipaklong lang kami sa harapan nila. Sabi diyan, and they were conquered by Moses. Ano po? At nakita natin na itong mga posterities nila, they were conquered by una, sino ito? Si Moses. Pangalawa, si Joshua naman. Puntahan natin si Joshua. Isa lang to kay Joshua. Sa Joshua 11:21, mga kapatid. Ano sabi ni Joshua? Tingnan nyo, ito yung great success na sinasabi ni Joshua. Pag sinabi ng Joshua 1:8 na this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, wherein they shall be blah blah blah, you shall have great success. Sabi niya doon, ito po yon. 21. Nasaan na yung 21? Ayan. And at that time came Joshua to cut off the Anakims. Ito mga giants na naman to, Anakims, di ba napakita natin kanina, from the mountains, from Hebron, from Debir, from Anab, and from all the mountains of Judah, and from all the mountains of Israel. Joshua destroyed them utterly with their cities. So ito, yung una, si Moses ang pumatay sa kanila. Yung mga nakatakas, hinabol naman ni Joshua. Yung mga nakatakas kay Joshua, hinabol naman ni, sino ito? David. Okay, tingnan nyo ha, yung takbo ng pag-aaral natin. Ano ho? They were giants in sa kapanahonan ni Noah. Nagalit ang Panginoon sa kanila, tinuruan nila ang tao na lumayo sa Panginoon. Okay? Kung anumang bagay na nagpapalayo sa iyo sa Panginoon, kapatid, yan ay doktrina ng demonyo, huwag mong sundin. Ano ho? Okay? Nagalit ang Panginoon sa kapanahonan ni Noah, nagkaroon ng flood, namatay ang mga Nephilim, ang mga giants. These are bad spirits, ha? These are evil spirits na pinatay ng Panginoon ni Noah. May mga nakaligtas.
So pinagpapatay naman ni Moises. Okay? May mga nakaligtas pa kay Moses. Hinabol naman ni Joshua. Nakita natin. May nakaligtas pa rin sa kapanahon ni Joshua. Hindi na maubos-ubos mga higante eh. Pinagpapatay naman sa huli ni David. Okay? Yung line ni God. Pero, ang alam natin nung namatay sila, tapos na. Pero hindi, mga kapatid, ano ho? Dahil, itong mga spirits ng giants, itong pag namatay sila, kasi half-breed yan eh, half human, half Nephilim, ano ho. Pag namatay yung mga giants, yung kanilang mga espiritu, nakakawala sila, ano ho, nakakatakas sila. Pag namatay sila, yan yung mga sinasabi sa Bible na mga gumagalang mga espiritu o mga demonyo, mga demons, ano ho, okay, that seduce the nations. Tingnan natin, okay, nakatakas si iba pero namatay sila, pero pag napatay mo sila, yung kanilang mga espiritu naman gumagala-gala, yan yung mga tinatawag ng Bible na mga demons, ano ho. Yan yung binabanggit sa Deuteronomy 32, mga kapatid. Tingnan natin, matapos na tayo, ano. Kasi subukan natin tapusin ito sa ano yan? Deuteronomy 32. Okay, matapos na tayo dito. Verse number 17, ano ho. Dito na makikita natin, ano ho. Ito anong ginagawa ng mga demonyo, ng mga kaluluwa ng mga giants sa kapanahunan natin. Verse number, Deuteronomy 32, verse number 17. Yung mga Israel, ganito, nainganyo sila. They provoke him to jealousy with strange gods, with abomination provoke they him into anger. They sacrifice unto devils. Okay? Not to God, but to gods whom they knew not. Ito, they sacrifice unto devils, sabi diyan, Deuteronomy 32 verse 17. At kung titignan mo yung original word ng devils po dito, okay, ang Hebrew word niyan is Hashem, okay? Hashem, I'm sorry. Shedim, okay? Or in English sa New Testament, yan ay mga demons, ano? Okay? So tingnan natin. Ano? Pag namatay, according sa napag-aralan natin, pag namatay yung mga giants, yung mga espiritu nila gumagala-gala, okay, to seduce the nations to, sabi doon, to idolatry. Idol worship is their doctrine, mga kapatid, ano ho. So anumang bagay na naglalayo sa iyo sa Panginoon, that is idol worship. Kahit ano man yan, bagay man yan, pera man yan, trabaho man yan, o kakayahan man yan, o anumang bagay na naglalayo sa iyo, naghihiwalay sa iyo sa Panginoon, na hindi mo na inuuna ang Panginoon, yan ay doctrines of the devil, sabi po dyan sa Deuteronomy 32 verse 17. At sinang-ayunan yan ng Panginoon, mga kapatid. So, itong mga disembodied spirits of the giants, sa theological term, ang tawag po ng mga theologians dyan, they are disembodied spirits of the giants. Yan ang mga demons. So, ulitin ko ha, pag namatay yung mga giants, yung mga kaluluwa o espiritu nila gumagala-gala, yan ang mga demonyo. Yan yung mga nagtuturo sa mga tao na huwag sumamba na direkta sa Panginoon. Ito po ang ginawa nila sa Genesis chapter 11, di ba? Sa Genesis chapter 11, sabi ng Panginoon, humayo kayo, magpakarami. Sabi ng tao, ayaw namin. Gusto namin dito lang kami, magkakaisa kami. Magsasama-sama kami, magkakaisa kami. Ayaw naming maghiwa-hiwalay.
So, nagalit ang Panginoon sa kanila. Ayaw yung sumunod. Okay, so ganito rin ang ginagawa ng mga demonyo sa kapanahunan natin. Ano po? They solicit worship from men to them. Idol worship. Ano ho? Binibigyan ka ng ibang mga bagay para hindi mo sambahin ang Panginoon. Those are demons, sabi po dyan. Ngayon, tingnan natin sa in the New Testament, dahil in the New Testament, nakasalubong ito ng Panginoon eh. Saan yan? Punta natin sa New Testament. Saan yan? Sa Matthew chapter 8. Sa Matthew chapter 8, dito, tingnan natin mga kapatid, dito, makikita natin papaano ang treatment ng mga demonyo sa Panginoon at vice versa. Ano ang tingin ng mga demonyo tungkol sa Panginoon? Matthew 8 verse 28, at ano naman ang tingin ng Panginoon sa mga demonyo? Dito nakakasalamuhan niya. Okay? Verse 28. Ito yung napag-aralan natin nung nakaraang linggo, yung Caesarea Philippi. Okay? Yung, kung saan nandyan yung templo ni Panyas, ni Zeus, at saka ng mga, sino pa yung isang Greek god doon? Sa verse 28, ang sabi, and when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, or Gadarenes sa other gospel, pareho lang yon. There met him two possessed with devils. Okay? Devil, sabi po dyan, ano ho? Ano yan? Matthew 28 para. ha? 8:28. Matthew 8, di ba? Dali, titingnan natin yung kanyang original word dito, ano po? 8:28, sabi diyan, ano ho? Itong mga devils, ano po? In the Old Testament, ito ay mga shadin, mga demons in Hebrew. Pero sa Greek, iyan po ay mga daimonions. Okay? Daimonions or demons sa English. Ano po? Ano ang sabi nila dito? There met him, nakasalubong ng Panginoon itong dalawang tao na possessed with devils. Coming out with the tomb, nakatira sa simenteryo, at ano ito? Exceeding fierce, nanlilisik ang mga mata. Kaya nga walang tao doon na dumadaan, sabi diyan sa verse 28. At nung nakita nila napapalapit ang Panginoon, tingnan nyo, ano ang tingin ng mga demonyo patungkol sa Panginoon? Okay? Anong sabi ng mga demonyo sa Panginoon? Dito makikita nyo, mas matalino ang mga demonyo kaysa sa tao. Okay? Tingnan nyo dahil anong reaction nila? And behold, they cried out saying, what have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before our time? O ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, alam ng mga devils na time will come that they will be tormented or cast out to the lake of fire. Pumunta ka ba dito para parusahan kami na bago ang takdang oras, sabi nila. At ano ang tingin nila sa Panginoon? Ang sabi nila, ano ang title ng Panginoon dito? The Son of God. Sandali ha. Kasi sila ay nasa lugar ng Israel. Ang title ng Panginoon pag nasa bansang Israel, ang tawag ng mga tao sa kanila ay ang Panginoon ay sino siya? The Lord God. Okay? Pero dito sakop to ng bansang Israel, pero sinasaklawan ng mga Gentile nation. Okay? Okay? Bakit Gentile nation ang nakakasakop dito? Dahil ang mga tao dito
nag-aalaga ng mga baboy. Sabi diyan sa verse 30, di ba? There was a good way off from there, a herd of many swine feeding. Okay, so yung mga tao doon, ang negosyo nila, nag-aalaga ng baboy. Walang Hudyo na nag-aalaga ng baboy. Unclean animal to sa kanila eh. So itong lugar na ito, yung gatherings, is a Gentile place. Pero nung pumunta ang Panginoon doon sa Gentile place, ang tingin ng mga evil spirits sa Panginoon, kilala ka namin, sabi nila. Ikaw ay anak ng Diyos. Saan natin mababasa sa Old Testament that Jesus is the Son of God? Saan natin mababasa na He is the Son of God? Sa Deuteronomy 32. Okay, napag-aralan natin yan noon. Huwag natin balikan, mahaba po tayo. Ano po. So dito, nakita natin na so the devils besought him saying, if thou cast us out, suffer us to go away into the herd of the swine. So sabi ng mga devil spirits po dito, kung papaalisin mo kami sa katawang ito ng tao, doon mo na lang kami ilipat sa mga baboy, sabi nila. Okay. So sabi ng Panginoon, maganda yung request mo, sabi niya. Sige, punta kayo, sabi niya sa verse 32. At nung pumunta sila sa mga baboy, yung mga baboy naman tumakbo ng pagkabilis-bilis at nahulog sila sa bangin at namatay sila. At nung namatay yung mga baboy, ano ang nangyari sa mga evil spirits? Automatically pumunta na sila sa Tartarus. Nakakulong na sila doon. Okay? Because they were disembodied spirits. So dito makikita natin mga kapatid that itong mga devils has the ability to possess human, okay, na salubong ng ating Panginoon. At ito, sa sulat naman ng mga apostoles, Jude chapter 1 verse 4, tingnan natin ano pa ang ginagawa ng mga evil spirit dito. Ito, pakinggan nyo dahil mahalaga ito ha. Dahil pag hindi mo alam ang salita ng Panginoon, ganito ang mangyayari sa iyo, naku, delikado. Ang sabi diyan sa Jude verse number 4. Tingnan nyo ha. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of God into lasciviousness, and denying the Lord, only the Lord God and our Lord Jesus. Ang sinasabi ni Jude dito, may mga tao na nagtuturo na ang tao hindi na kinakailangan sumunod sa Diyos. Okay, ang daming artista niyan na nagtuturo niyan, Okay? Kung i-search nyo, if you know your history, ang daming mga artista na binabastos ang Panginoon, ang kanyang pangalan, sa kanilang mga concert. Number 1 diyan si John Lennon. Pangalawa diyan si Lady Gaga. Ano pa yung isa? Si Marilyn Monroe. Okay? At saka they are denying the Lord. They are binabastos nila ang Panginoon. Pero ito yung mga tao, pero sabi ni Jude, may mga tao na nagtuturo. Ito yung mga tao na nagtuturo, ginagamit nila ang salita ng Panginoon para to turn the grace of God into lasciviousness. Ano ibig sabihin nito? May mga tao na nagtuturo ng salita ng Panginoon para kumita lang ng pera. May mga tao na nagtuturo ng Biblia para anong ginagawa nila? Gawin sila na sila ang pinakadiyos ng kanilang relihiyon. Okay? Andiyan na si Kibuloy. Okay? Andiyan na sino ba yan? Nasa Surigao. Na nakakulong na ngayon limutan ko na. Okay? So, andiyan na mga iglesia na nagsasabing ang Panginoon ay hindi Diyos, tao lang daw siya. Ito yung mga
pag ganyan ang doktrina ng tao, sila po ay under sa kategorya sabi ni Jude dito, na ungodly men crept in unawares, they were before of old ordained, ibig sabihin, their doctrine were demon inspired. Okay, so mag-ingat tayo diyan, okay? Ingat tayo, kaya kinakailangan alam mo ang salita ng Panginoon. Pag hindi mo alam ang salita ng Panginoon, naku, maluloko ka ang mga niyan. Ano po? Isa pa, 2 Peter 3:3. Ano pa sabi sa 2 Peter 3:3? Tingnan natin. Ito yung kanilang mga doktrina. 2 Peter chapter 3 verse 3. Ano sabi ni Peter? Tingnan nyo, ang sabi niya, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust, and saying, where is the promise of his coming? For since the Father has left, and all things continue as they were from the beginning of the creation. Ano itong mga tao na ito? Ito yung mga pastor na hindi nagtuturo ng pagdating ng Panginoon. Ano ho? Okay? Kaya kinakailangan tinuturo natin yan lagi. Ano ho? Kapag hindi ka naniniwala sa second coming ng Panginoon, nako, yan ay doctrine of the devil. Sabi po dyan, ano po? At yan ay, ano to? 2 Peter 3, verse number 3. At ano tong, asan yung back dito? Chapter 2, 2 Peter 2, verse number 1. Oh, sabi diyan, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. So itong mga false teachers, tingnan niyo mga kapatid, the Apostle Peter is connecting false teachers to demon possessions. Kapag mali ang doktrina ng tao, yan ay tinuturuan, sabi ni Apostle Peter, ng mga demons, mga spirits of the Nephilims, the disembodied spirits, sabi po dyan. Kaya pag-ingatan na natin yan ang ating mga pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kaya pag nag-aaral tayo, ang dami nating verse na pinupuntahan dahil ayaw nating magkamali. Ano ho? 1 Timothy chapter 4, sabi po dito ni Apostle Paul, ano po? Chapter 4, verse number 1. Kaya sabi niya dito, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Tignan niyo ha? Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ano ito? Anong mga doktrina ito ng mga demonyo? Pagka ang tao ay tinuturuan na lumayo sa Panginoon, anumang bagay yan, organisasyon, tao, pagkakataon, panahon, bagay, pag iyan ay tinuturuan ka o hinahatak kang lumayo sa Panginoon, sabi ni Apostle Paul, that is the doctrine of the devils, of the demons. Ano? Seducing spirits. Saan ka nakakita ng panahon sa kapanahon natin? Ano? Okay, kahit sa Facebook, ang daming seducing spirits dyan. May mga bigla na lang makikita dyan. May mga naka-short, may mga naka-bra, may mga naka-panty, may mga walang saplot, mga seducing spirits, sabi ni Apostle Paul. Doctrines of the devils. Ano po? Okay, so, yan po yung mga ginagawa ng mga disembodied spirits of the giants. Ano po? Okay, anong ginagawa nila? Quickly, una, they promote idol worship. Okay? Kaya makita ka ng mga katuruan, kapag ang katuruan nagsasabi sa iyo, lahat naman ng Diyos pare-pareho. O dito ka na. Pag ganyan ang doktrina na naririnig mo, doctrines of demons yan, mga kapatid. Ano ho? Okay. Hindi lahat ng relihiyon pare-pareho.
Pangalan na lang iba-iba eh. Kapag ang relihiyon ay hindi na tinuturo ang salita ng Panginoon, sigurado they are falling to the doctrines of the devil. So idol worship, yan ang number one ng arsenal ng mga demons of the Shedin in the Old Testament, mga kapatid. Ano ho? Okay? They teach people idol worship, they possess people, and they teach false doctrines. Ano ba? And quickly, itong false doctrine na binabanggit niya mga Apostle Jude sa kanya, Apostle Peter and Apostle Paul dito, ito po yung mga doctrines that oppose the true gospel of the Lord. Nalaman natin ano ba ang true gospel? May true gospel sa Galatians chapter 1. Ano po? Kailan matatapos ito? Kasi nagsimula itong mga giants sa kapanahonan ni Noah, hindi namatay lahat. Yung mga nakaligtas, pumunta kay na salubong ni Moises, pinagpapatay ni Moises, may mga nakaligtas pa. Sa kapanahonan ni Joshua, may nakaligtas din. Sa kapanahonan ni David, may nakaligtas din. Hanggang sa New Testament, nakasalubong ng Panginoon itong mga Nephilim, itong mga demons na ito. Ano po? Kaya nga, saan ang hantungan nito? Buti na lang may hangganan. Pag dumating ang Panginoon, sabi po dyan, ano po? Dito matatapos na tayo. Pag dumating ang Panginoon, ano ang gagawin ng Panginoon dito? Second Thessalonians. Ano sabi sa 2 Thessalonians? Pakinggan natin. Chapter 2. Okay, verse number 8. Ano sabi diyan sa verse number 8? Then shall the wicked be revealed, Satan himself, the wicked, and all his cohorts, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Ibig sabihin, kinakailangan talaga dumating ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon para wakasan itong ginagawa ng mga demons, mga evil spirits, mga disembodied spirits of the Nephilim. Hindi nawakasan to ni Moises, ni Joshua, ni David at saka ni Noah. Ang makakatapos lang yan ang Panginoon. Ang sabi diyan sa verse number 8, they will be destroyed with the brightness of his coming. At totoo nga, okay, pag dumating ang Panginoon, kaya kinakailangan dumating ang Panginoon eh. Pag hindi dumating ang Panginoon, nako, walang hangganan ang kanilang pagsisira sa mga kaluluwa ng tao. At salamat na lang pag dumating ang Panginoon, ito ang pangako ng Panginoon ng gagawin niya. Revelation 19 verse 20. And the beast was taken, with him the false prophet, ayan ang mga nagtuturo ng mga false doctrine, that wrought miracles before him, with which he deceived them, and had received the mark of the beast, and them that worshipped his image, ayan ang mga idol worship, these both were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. Sabi niya mga kapatid, kaya kinakailangan dumating ang Panginoon para wakasan itong kanilang mga kasamaan na hinahasik sa mundo, mga kapatid. Okay, so dito nakita natin yung kanilang pasimula. Nakita din natin dito sa lesson natin ngayong umaga ang kanilang hangganan at kung paano tayo makaligtas dito. Paano ba ang kaligtasan natin ng tao? Paano ba makakaligtas sa makapangyarihang mga giants, mga Nephilims? Physically speaking, mas matangkad sila. Sabi po dito, sa napag-aralan natin, 9.5 feet, 9 feet 6 inches ang pinakamatangkad sa kanila. At di mo kayang talunin yan, laki-laki yan eh. Mighty men pa sila, men of renown. Sabi doon sa Genesis 6 verse number 4. Ang kanilang ability is maximum. Ang kanilang agility
is maximum. Ibig sabihin, kahit malaki sila, mabilis sila kumilos. Malakas sila at ah, precise yung kanilang pagkilos. Hindi magmimintis mga yan. Men of renown eh. Mighty men eh. Pag sinabing mighty men, men of renown, ang kanilang pagkilos is merong precision. Okay? Sigurado, ibig sabihin sa Tagalog, sigurado ano ho. Pag namatay sila, yung kanilang mga espiritu, ito namang gagawin. So, tutuksoin ka para lumayo sa Panginoon. Gagamitin nila ang pera, gagamitin nila lahat ng bagay sa mundo, gagamitin nila ang karunungan. Okay? Kaya ang karunungan sa mundo, ano po, sabi ni Apostle Paul sa Colossians 2:8, beware lest any man spoil you through philosophy after the traditions of the world, not after Christ, sabi niya. At masaklap dyan, ipoposes pa nila, kakasiyan pa nila ang mga mahihinang mga tao. At kapag hindi mo alam ang katotohanan ng salita ng Panginoon, ayan, tutuksuin ka nila sa mga false teachers. Kaya ang mga ordinaryong Kristiyano naloloko, bakit? Hindi nag-aaral ng Bible eh. Okay, pag-aralan nyo ang salita ng Panginoon, ano po? Wala namang mawawala. Pumunta kayo sa YouTube channel natin, pakinggan nyo ng pakinggan hanggat maintindihan nyo kung ano sinasabi ng Panginoon para hindi kayo madala ng mga false teachers, mga kapatid, ano po? Okay, yan ay pagka nakarinig ka na ng false teaching, nalalaman mo na mali. Bakit? Alam mo ang salita ng Panginoon eh. So kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, hindi mo malaman ang mali. Kaya kinakailangan pag-aralan po natin ang mga tinuturo sa ating mga kapatid. Ano po? So, finally, ito pong mga false teachers na nabasa natin, they will meet their doom in the lake of fire. Opo, yan po ang katapusan ng ating pag-aaral ngayong umaga. At nawa na unawaan natin ang lahat ng mga na take up natin. Kung hindi nyo po maunawaan, balikan nyo po yung lesson natin. Pumunta po kayo sa YouTube channel natin at balik-balikan ang ating pag-aaral para po maintindihan at lumakas ang inyong mga pananampalataya. Opo, salamat po sa pagtutok at magkita-kita tayo sa susunod na linggo, mga kapatid.